ng Pasko. Tayo ay magmahalan, magtulungan at magpatawaran. Ito ang puso ng ating Panginoon Jesus. Tayo ay magmahalan, magtulungan at magpatawaran. Nagbibigay ngiti sa ating Panginoon. O ang diwa ng Pasko ay dahil kay Jesus. O ang diwa ng Pasko ay pag-ibig niya sa atin. O Manuel, Diyos ay sa atin. Jesus, ikaw ang diwa. O ang diwa ng Pasko ay dahil kay Jesus. O ang diwa ng Pasko ay pag-ibig niya sa atin. O Manuel, Diyos ay sa atin. Jesus, ikaw ang diwa. Tayo ay magmahalan, magtulungan at magpatawaran. Ito ang puso ng ating Panginoon Jesus. Tayo ay magmahalan, magtulungan at magpatawaran. Nagbibigay ngiti sa ating Panginoon. Tayo ay magmahalan, magtulungan at magpatawaran. Ito ang puso ng ating Panginoon Jesus. Tayo ay magmahalan, magtulungan at magpatawaran. Nagbibigay ngiti sa ating Panginoon. Jesus, ikaw ang hari. Jesus, ikaw ang Panginoon. Jesus, ikaw ang diwa ng Pasko. Ng Pasko. Ng Pasko.
ito. Pinasan mo ang lahat ng kasalanan ko. Dun sa krus ay pinalaya mo. Anong isusukli ko sa kabutihan mo? Walang iba kundi ang puso ko. Ako'y sa'yo. Ang puso ko'y sa'yo. Mahal na mahal kita, aking Panginoon. Mahal na mahal kita, o aking Diyos. Sa puso at isipan, sa saya at kalungkutan, mahal na mahal kita, Panginoon. Sa kahinaan man o sitwasyon, Ikaw, o Diyos, ang sandigan ko. Ako'y mananatili sa kalinga mo. Ikaw, Jesus, ang ninanais ko. Ako'y sa'yo. Ang puso ko'y sa'yo. Mahal na mahal kita, aking Panginoon. Mahal na mahal kita, o aking Diyos. Sa puso at isipan, sa saya at kalungkutan, mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita, aking Panginoon. Mahal na mahal kita, o aking Diyos. Sa puso at isipan, sa saya at kalungkutan, mahal na mahal kita, Panginoon. Diyos, minahal mo na ako bago pa kita minahal. Tinubos mo ako sa aking mga kasalanan. Ang iyong pag-ibig ay walang hangganan. Mahal na mahal mo ako. Minahal mo na ako bago pa kita minahal. Tinubos mo ako sa aking mga
Hindi pababayaan, mahal na mahal mo ako, Panginoon. Sabihin natin yung ating katabi, Merry Christmas! Hallelujah! Isang pinagpalang kapaskuhan para sa ating lahat. Malapit na po ang ating pagdiriwang ng ating kapaskuhan. Kaya alam niyo po, pinakamasaya kapag Pasko ay ang mga bata. Parang ngayon yung mga bata. Ayan. Kaya magpasalamat sa Panginoon, huwag kakalimutan ang dahilan kung bakit tayo nagdiriwang ng Kapaskuhan. Amen. Praise God. Tayo po ay sandaling tumungo at anyayahan natin ang banal na Espiritu na siyang kumilos sa ating kalagitnaan ngayon pong oras at umagang ito. Ama naming Diyos, napakabuti mo. Tunay na ikaw ang Diyos naming tapat, napakabuti, napakamapagmahal, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil alam namin sa umagang ito, ikaw ang aming natatagpuin. Ikaw ang aming nais maranasan, ikaw po ang nais naming masumpungan, Panginoon. Ikaw, O Diyos, ang nais naming marinig sa umagang ito. Ang iyong presensyang nais namin, Lord, na madama at maranasan, Panginoon, sa pakikinig ng iyong mga salita, sa bawat salitang ihahayag mo, Panginoon, para sa amin. Maraming salamat, O Diyos, sa panibagong buhay, sa panibagong kalakasan, sa panibagong biyaya na lagi mo ipinagkakaloob sa amin, sa isang linggo, Lord, na proteksyon, na pag-iingat, kasama ng aming buong sambahayan. Maraming salamat po sa lahat ng aming mga pangangailangan sa araw-araw na ipinagkaloob mo. Maraming salamat. Salamat din, Lord, dahil alam namin na ikaw, O Diyos, ang dahilan kung bakit kami narinitong lahat para ikaw ay bigyan ng pinakamataas na papuri at pasasalamat. Dakilang Diyos, siyasatin mo ang aming mga puso ngayong pong umaga. Alam namin, Lord, isa lang ang magiging hadlang para hindi ka namin marinig ng buo. Kundi ang lahat ng aming mga nagawang pagkakamali, nais mo, Lord, isurrender namin ito, pagsisihan, ihingi ng tawad, ang lahat ng aming nagawa, ng isip na sambit, Panginoon, lahat ng maling kaisipan, maling ginawa, Panginoon, isinusuko po namin at humingi kami ng tunay na pagsisisi at paghingi ng tawad, Panginoon, sa lahat ng aming nagawang pagkakamali. Linisin mo kami ng iyong banal na dugo, patuloy mo kaming iparanas sa amin ang isang malinis na puso, Panginoon, natatanggap ng napakayaman mong mga salita ngayong pong umaga. Kaya Lord, ikaw po, Diyos, ang pinagpapasalamat namin, ang karunungan, ang kaalaman at kaunawaan, aming banal na Espiritu, dahil alam namin, ikaw ang magpapastor sa amin ngayong pong umagang ito. Ikaw, Lord, ang aming magiging dakilang guro. Ikaw ang magpapahayag ng iyong kapangyarihan, Panginoon, sa bawat isa sa amin, Lord God. Kaya Lord, aming idinideklara ang isang matagumpay at maluwalhating pagsamba sa araw na ito. At patuloy, Lord, namin itinatakwil ang lahat ng hadlang at gagawin ng kaaway
sa aming kalagitnaan, kasama ng aming mga mahal sa buhay, at patuloy, Lord, naming panalangin ang iyong mga anghel sa langit ang magbabantay, Panginoon, sa lahat ng maaaring gawin ng kaaway para sirain ang mahalagang mensaheng aming tatanggapin mula sa iyo. Kaya, Lord, tulungan mo kami na isuko ang lahat sa iyo, na ikaw, O Diyos, lamang ang aming kilalanin, nagagawa at kikilos sa aming mga buhay sa simula hanggang sa matapos ang gawain ng pagsamba. Lord, muli, ang lahat ng ito ay tinataas namin sa iyong mga kamay. Sa iyo lamang at wala nang iba. Sa aming dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesus. Amen. Amen at amen. Purihin ang Panginoon. Praise God. So bago po tayo magsimula, mga kapatid, ay balikan po natin yung ating naging series sa nakalipas po nating mga pinagbulay-bulayan. Sa ating topic na pinamagatang, What is God's Purpose in Our Trials? So tayo po ay nasa Genesis 32 verses 22 to 32. Pinag-usapan po natin yung mga struggles na ipinahintulot ng Panginoon at trials. Una, ang dahilan ng Diyos sa mga pagsubok ay para matuto tayong tingnan siya, mag-focus sa Panginoon sa lahat ng ating pinagdadaanan. Pangalawa, tinuruan din tayo ng Lord na ang lahat ng kanyang mga pagsubok na ibinibigay sa atin, ang layunin niya ay para po ma-develop ang ating perseverance o pananatili o pagiging pagtitiwala sa ating Panginoon. Kapag dumadanas ang pagsubok, pinatitibay ng Diyos ang ating pagtitiwala sa ating Panginoon. Amen? So kasama din po doon sa mga layunin ng Diyos sa mga pagsubok na ito ay para ma-recognize, malaman mo, maunawaan mo ang iyong kahinaan. At sa iyong kahinaan, makita mo na siya lang ang tanging kailangan mo para mapagtagumpayan mo ang lahat ng mga pagsubok sa iyong buhay. Pang-apat, mga kapatid, na pinag-usapan natin, pinapahintulot ng Diyos sa mga pagsubok dahil gusto niyang lumago tayo sa panalangin. Yan po yung isa sa mga primary purpose ng Panginoon. Bakit ang dami nating trials? Bakit ang dami nating pagsubok? Ang rason, gusto ng Lord, kausapin natin siya. Kasi sabi ng Lord, hindi mo ako kinakausap eh. Kaya pag niyanig kita, alam mo na siya dapat ang kakausapin mo. Siya dapat ang lalapitan mo. Siya dapat ang number one na nakakaalam ng pinakamaliit hanggang sa pinakamalaking detalye ng pinagdadaanan natin sa buhay. Amen. So, handa na po kayo sa panlima? Amen. Okay. So, panlima ay atin pong tatalakayin asan na yun? Nawala. Ayan. Panlima po ay, balikan muna natin ito. Yung kwento, bago tayo dumako sa panlima. Para meron tayong overview. Nang gabing yon, bumangon si Jacob at isinama ang dalawa niyang asawa, ang dalawang alipin niyang babae at ang 11 anak niya, at pinatawid sila sa ilog ng Habok o Jabok. Ipinatawid din ni Jacob ang lahat ng ari-arian niya. Etong pangyayaring ito ay papunta po sila sa patungo sa lupang pangako sa Kanaan. Dahil po, kinakailangang itakas ni Jacob ang kanyang pamilya at ang lahat ng kanyang natitirang ari-arian dahil meron pong nangyayari sa kanya. Dahil bakit? Meron po siyang kinatatakutan. Kinakatakutan niya ang kanyang kapatid na alam niyang galit na galit sa kanya at maaari siyang patayin kasama po ng kanyang pamilya at kunin ang lahat ng ari-arian niya. So itinakas para safe na yung kanyang pamilya. At sa pagtakas niya sa kanyang mga anak at sa kanyang asawa, sa kanilang ari-arian, nagpaiwan si Jacob mag-isa. At sa kanyang pag-iisa, may dumating na isang lalaki at nakipagbuno sa kanya. Nagbunuan sila hanggang mag-uumaga. Verse 25, nang mapansin niya na hindi niya matatalo si Jacob, pinisil niya ang balakang ni Jacob
at nalinsad ang magkatapat na buto nito. Sa verse 26, at sinabi ng tao, bitawan mo na ako dahil mag-uumaga na. Pero sumagot si Jacob, hindi kita bibitawan hanggat hindi mo ako babasbasan. And dito po tayo magfo-focus, verse 27. Nagtanong ang tao sa kanya, anong pangalan mo? Sumagot siya, Jacob. Anong? Ayan, wala. Sound. Namatay. Buhay po ito. Ay, napit ako sa Din po, no? Ngabi ka? Apo. Laman natin, eh. Bumitaw na po, no? Hindi po, ngayon lang. Hindi ko sasabi. Ayaw. Magkaiba ba ng saksakan? Hindi po. Yung plug po ba niya natin, Bet, magkaiba? Nakuha na lang natin, Bet. Baka ho parehas lang. Gamitin na lang po. Parehas. Okay. Lumakas. Yan. Hindi po. Okay. Tuloy po tayo. Asa na po ako? Verse 27, nagtanong ang tao sa kanya, anong pangalan mo? Sumagot siya, Jacob. Okay. Ang ating pong part 5 ng ating series ay pinamagatang God's purpose in our trials is for us to recognize and confess our sin. Sa Tagalog po niyan, mga kapatid, layunin ng Diyos sa ating mga pinagdadaanang pagsubok ay makilala, recognize, at maipahayag, i-confess ang ating mga kasalanan. Pag sinabi pong recognize, ang ibig sabihin po ng salitang recognize, know, malaman mo. Okay? Kaya may pagsubok kasi gusto ng Diyos malaman mo. Tandaan niyo po yan, ha? Recognize meaning knowing. Gusto ng Diyos malaman mo. Ang alin? Yung mga pagsubok mo, mayroong gustong malaman. May gusto ang Diyos na malaman mo kung bakit ka dumadaan sa mga pagsubok na ito. Gusto rin ng Diyos, ang purpose ng Diyos kung bakit mayroong pagsubok ay dahil gusto ng Lord
ma-identify mo saan nanggagaling yung problema. Okay? Kaya may pagsubok, hindi lang para malaman mo, ma-identify mo, gusto ng Lord, makita mo, ito pala ang dahilan, ito pala ang rason kung bakit ako nandito sa pagsubok na ito. Pag nalaman mo na ang dahilan kung bakit ka dumadaan sa pagsubok, anong gagawin? Maiintindihan mo ang dapat mong gawin sa mga pinagdadaanan mong pagsubok. Okay? Ang problema po kasi, nagtatanong tayo sa Diyos, Lord, bakit ako? Tama? Bakit ako, Lord, sa dinami-dami ng tao, bakit ako ang nakakaranas ng ganito? Pwede namang iba na lang. Nakapagtanong na po ba kayo sa Diyos ng ganyan? Bakit, Lord, hindi na lang sila? Ang dami namang masamang tao, bakit hindi sila, bakit ako? Ba't hindi sila na lang? Tama? Pag nandun ka na po sa punto ng buhay mo na wala ka nang pwedeng takbuhan, magsasalita ka talaga sa Diyos, bakit ako? Tama? Ang gusto ng Panginoon, ma-recognize mo. Malaman mo, bakit may problemang ganito? Bakit ako? Kaya sabi ng Bible, hindi ka bibigyan ng pagsubok ng Diyos nang hindi mo kakayanin. Ibig sabihin, alam ng Diyos kung bakit binigyan ka niya ng pagsubok na ganyan. Bakit hindi na lang yung iba? Kasi nga, hindi nila kakayanin kung sila ang dadaan sa mga pinagdadaanan mo ngayon. Tama po, mga kapatid? Kasi kung dadaan ang punto na questionin mo si Lord, magagalit ka sa Diyos, Lord, bakit ganito? Bakit ganyan? Ibig sabihin, hindi mo nare-recognize ang pagsubok na ito sa buhay mo. Okay? So, napakahalaga, you have to recognize ang mga trials, bakit ibinibigay ng Diyos ito sa iyo. Pangalawa, na word na nating pag-uusapan ay yung salitang confess. Naniniwala po ba kayo na ang confession ay pag-amin sa Tagalog? Kaya ka nagko-confess, aamin ka dahil naintindihan mo na meron kang problema. Hindi ka naman naaamin kung hindi mo naiintindihan na ikaw talaga ang may problema. Tama po? Kaya ka nagko-confess dahil inaamin mo na ikaw ang nagkamali. Sa trials, mga kapatid, kaya ibinibigay yan ng Diyos para lumabas na maintindihan mo at maipahayag mo sa Kanya yung lahat ng pagkakamali mo sa panahon ng iyong pinagdaanang pagsubok. Wala pong nakakita ng kanyang kamalian sa simula pa lang ng pagsubok. Wala. Napansin niyo po, lahat ng realization mo, lahat ng natutunan mo, lahat ng lesson sa problema, nagsimula yan nung natapos mo yung problema. Hindi po nung nagsisimula pa lang. Kasi nung nagsisimula pa lang yung problema, hindi mo pa nakikita ano ba lesson ko dito. Ngayon mga kapatid, pag may problema ka, sasabihin mo, Lord, anong gusto mong ituro sa akin? Bakit ako? Bakit hindi na lang iba? Bakit sa akin mo pinadaan? Ibig sabihin, may gustong matutunan ka ng Panginoon at maipahayag mo ang lahat ng mga bagay na pagkakamali sa buhay mo. Ang tanong ng Panginoon kay Jacob, pagkatapos niyang makipagbulo sa Panginoon, nagtanong ang tao sa kanya, nagtanong ang Diyos sa kanya, anong pangalan mo? Sumagot siya, Jacob. Okay? So ang context po nito mga kapatid, si Jacob po, dahil papalapit ng papalapit yung kanyang kapatid na si Esau, na dati niyang niloko, no po? Dahil si Esau po, kinuha niya ang karapatan ng pagiging isang panganay at yung pagpapala na dapat igagawad ng kanyang ama sa kanyang kapatid na si Esau ay inagaw niya. Inihanda niya ang kanyang pamilya at ang kanyang ari-arian. Kanina nang nabasa po natin at nagpadala po siya ng regalo kay Esau bilang kapayapaan para makipagbati. Okay? Sa pagkakataong ito mga kapatid, yung pagtatanong ng Diyos kay Jacob na ano ang pangalan mo, ibig sabihin ba nito, hindi alam ng Diyos kung ano ang pangalan niya? Alam. Alam niyo po, ang Diyos ay
omniscient God. Ibig sabihin ng omniscient God, ang Diyos na nakakaalam ng lahat ng bagay. May mga iniisip tayo, bakit kung alam niya naman ang pangalan ni Jacob, ba't pa siya magtatanong? Napansin niyo po? Bakit pa siya magtatanong kung alam mo naman ang pangalan? Ibig sabihin, yung pagtatanong ng Diyos, hindi dahil sa wala siyang alam. Nagtatanong siya sa pangalan ni Jacob dahil may gusto siyang malaman. Yung gusto niyang malaman, di ba alam ng Diyos? Alam niya. Dahil ang Diyos, ang tunay na nakakaalam ng lahat ng bagay. Ang Diyos din, ang mayroong sapat na kaalaman, sapat na perpektong karunungan sa lahat ng bagay. Ibig sabihin, mga kapatid, mas maliwanag na paliwanag sa Panginoon sa atin, alam ng Diyos yung nakaraan ni Jacob, alam ng Diyos yung kasalukuyan ni Jacob, at alam ng Diyos ang haharapin ni Jacob. Okay, ulit. Alam ni Lord ang present, ang past, ang present, ang future. Alam ng Diyos lahat. Wala siyang maitatago sa Diyos dahil ang Diyos ang nakakaalam ng lahat. Bakit nagtanong? Ayun naiintindihan niyo na po ang ibig sabihin? Ibig sabihin, hindi nagtatanong ang Diyos dahil may gusto siyang matutunan sa iyo. Alam niya lahat All-knowing si Lord Hindi mo siya pwedeng turuan. Hindi mo siya pwedeng utusan. Hindi mo siya pwedeng paglaruan. Dahil ang lahat sa buhay natin, siya ang nakakaalam. Yung mangyayari sa iyo, alam niya. Hindi ka pa dumadating sa mundong ibabaw, alam niya nang paparating ka. Amen. Yung paghulma pa lang ng Diyos sa sinapupunan ng iyong ina, alam niya na. Bilang pa lang ng buhok mo, alam niya na. Hindi mo pa hinihingi, alam niya na. Ibig sabihin, pag sinabing ang Diyos ang nakakaalam ng lahat, hindi mo siya kailangang turuan kung anong gagawin niya. Dahil hindi siya nagkakamali. Paano magtatanong ang Diyos? Sorry, hindi ko naintindihan kasi hindi ko nasubaybayan yung episode mo. Kaya nagtatanong ako, nakikichismis ako, ano ba nangyari sa iyo? Hindi ganoon ang Diyos. Na kapag meron kang hindi napanood na subaybayang episode sa Batang Quiapo, ay tatanungin ng Diyos, ano ang latest? Hindi ganoon ang Diyos. Ang Diyos, alam niya na bago pa mangyari ang lahat. Ibig sabihin, kung alam na ng Diyos ang lahat ng bagay, nagkamali ba ang Diyos sa buhay ni Jacob? Hindi. Alam niyan lahat yun. Alam ng Panginoon. Sa simpleng salita, mga kapatid, perpekto ang kaalaman ng Diyos. Perfect wisdom. Perfect mind. Very wise ang Diyos. Kung meron man pinaka nakakaalam ng buhay natin, siya. Kung meron mang hindi natin maloloko, sino? Si Lord. Sabihin mo sa katabi mo, pag malungkot ka, hindi mo maloloko si Lord. Pwede nang lokohin ng ngiti. Nag-uusap nga kami ng mag-asawa, sabi ko, ang galing ng mga artista, yung emosyon, yung mata, paano ngingiti ka nang malungkot ang mga mata mo? Subukan nyo. Yung artista, pag sinabi ng direktor, gusto ko ang itsura mo, yung kunwari napipilitan na magiging nakangiti, na kunwari walang pinagdadaan ng problema, pero mabigat na pala yung problema. Paano yun? Anong emosyon nyo? Hirap. Sabi ko, ang pag-aartista talaga, kung pinasok natin yan, mukhang hindi tayo papasa Tama? Kasi yung drama natin sa asawa at mga anak lang natin tumatalab Di ba? Yung mga pag-iyak-iyak mo, yung paglungkot-lungkutan mo. Pero sa Diyos, alam niya ang lahat sa iyo. Amen? So sa simpleng salita, pag tinawag mo ang Diyos na omniscient God o all-knowing God, ang Diyos na tunay na walang hindi alam, lahat alam niya. Hindi siya nagkakamali. All-knowing siya.
Amen? All-knowing God, nakikita niya ang lahat ng mangyayari sa atin at well-informed siya. Hindi siya pwedeng magkamali. Nung nagtanong ang Diyos kay Jacob, dahil ang kausap ni Jacob dito ay walang iba kundi ang Panginoon, nagpakita ang Diyos sa paraan ng pagiging isang anghel, pero ang kanyang pakikipaglaban ni Jacob ay kaharap niya dito ay walang iba kundi ang Diyos. Okay? So nagtanong ang Diyos. Alam niyo po pag si Lord nagtatanong, pag nagtanong si Lord, napakahalaga nito. Okay? Sa Bible, mga kapatid, hindi magtatanong ang Diyos kung wala siyang gustong ituro sa atin. Okay? Ang tipikal na pagtatanong ng Diyos ay para sa iyong benepisyo at para may maintindihan ka sa Kanya. Naalala ko po si Adan at si Eva. Ano po ang tinanong ng Diyos sa Kanya? Nung kinain nila yung bunga ng puno ng mabuti at masama, ano sabi? Adan, ba't kayo nagtatago? Sabi ng Diyos, di ba? Ba't kayo nagtatago? Ibig sabihin, hindi alam ng Diyos, ba't siya nagtatago? Nasaan kayo? Tagu-taguan ba tayo? Maliwanag ang buwan? Hindi ganun eh. Nagtatanong ang Diyos dahil alam niya na may ginawa na silang kasalanan. Di ba ang mga magulang ganito pag nagalit sa anak? Anong ginawa mo? Anong ginawa mo? Ang gusto ba ng magulang, malaman kung sino, anong ginawa mo? Alam na ng magulang yon. Alam ng magulang kapag nagsisinungaling ka. Tama? Alam ng magulang kung nagsasabi ka ng totoo o hindi. Halimbawa, may nasira sa bahay. Alam na alam ng magulang. Kapag tinanong ka, sinong nakasira nito? Alam na. Eh kung isa lang ang anak mo, walang ibang sisisihin, kundi siya. Tama? Ang magulang hindi nagtatanong dahil gusto niyang malaman ang totoo. Hindi. Ang magulang kaya nagtatanong kasi gusto niya umamin ka kung ano ang ginawa mo. Tama po? Ang lagi kong paalala sa aking mga anak, aminin nyo na bago tayo magka-problema pa. Ang problema natin sa Diyos, tinitingnan natin ang Diyos na parang kunwari hindi niya alam. Pero alam niya. Amen? Kaya ang sabi ng Lord, ano pangalan mo? Yun ba talaga ang literal na ibig sabihin na ang pangalan ko po ay Jacob? Hindi po, may malalim na ibig sabihin niya. Okay? Again, tinanong niya si Adan, nasaan kayo? Ba't kayo nagtatago? Ano sabi ni Adan? Andito po kami. Kaya lang nagtatago po kami dahil hubad po kami. Paano nyo nalaman kayo hubad? Eh kasi yung babae po, nanisip. Yung babae pong binigay nyo sa akin eh. Pinakain po ako ng bunga, ng puno, ng mabuti at masama. Na pinagbabawal niyo po man lang nalapitan o kainin namin dahil kami mamamatay. Ang sabi ng Lord, bawal. Pero ginawa, nahulog. Ibig sabihin, nung una, testing yun eh. Pero alam niyo po ba sa testing, meron ding tukso? Kaya yung salitang tukso, layuan mo ako. Ang testing, ang purpose ng testing, makapasa ka. Dalawa lang yan eh, papasa ka o babagsak ka. Ang teacher, kaya siya nag-e-exam, hindi siya pwede mag-exam, sagot ang bibigay niya. Nag-e-exam siya, nagtatanong siya. Hindi dahil sa wala kang alam. Gusto ng teacher malaman kung may natutunan ka ba. Amen. Ganon yung sitwasyon kay Adan at kay Eva. Hindi sana magagalit ang Diyos kung marunong tayong umamin eh. Kaya lang tayo po, ang pinaka huling aamin kapag tayo ay may mali. Tama? Ganun po yung natural natin. Ay, hindi mo na ako aamin. Hintayin ko muna silang magsalita lahat. Sino ang umutot?
Ay, hindi ako aamin. Naalala ko tuloy yung video sa Facebook, yung babae umutot sa bus. Sabi ng babae, sino? Ay, ang baho naman, baho, baho. Sabi niya, hindi ako umutot. Hindi ako umutot. Babayaran ko na po yung sabi nung pasahero, babayaran ko na po yung umutot. Ah, bakit? May pera naman ako Sumagot yung umutot. Sabi, may pera naman ako Tapos sabi, hindi ko umutot. Sabi niya, ano naman ko umutot? Sabi niya, gamot naman yun. Sabi ng doktor, nakikiamoy ka na lang. Bakit hindi ko? Parang nakikiamoy ka na lang. Diba? Pero sa totoo lang mga kapatid, kung merong pinakahuling aamin sa iyong pagkakamali, tayo yun. Kasi hindi natin naugaling umamin. Simula pa lang, Lord, nagkamali ako. Tinanong ka ni Lord, ano nangyari na? Okay lang ako, Lord. Don't mention it. Okay lang ako, Lord. Yung lakas-lakasan, nako, sanay tayo dyan. Tibay-tibayan, nako, sanay tayo dyan. Ngiti-ngitian, nako, sanay tayo dyan. Tama po, mga nanay. Yung may iniinda na, ililihim pa. Sabi nung doktor, nako, wala na pong pag-asa. Nako, mga anak, meron akong sakit, ipagamot niyo ako. E di sana pala, nung una pa lang, nagawa ka na ng paraan. Amen. Sino po guilty dyan? Si Pastor lang? Napakadami namin pagkakamali na sa huli mo talaga maiintindihan. Nagkamali ako. Amen? So, gusto ng Diyos, mapaamin si Adan, kaya lang si Adan, kinailangan pang tanungin ng Diyos kung anong nangyari sa kanila bago sila umamin. Kung umamin kaya si Adan agad, di siguro sinabi ng Diyos, anak, alam kong nagkamali ka, umamin ka sa iyong pagkakamali, di papatawarin kita. Tama po? Ang problema, ang anak, mas lalong nakakainis bilang magulang na tinanong mo na ng paulit-ulit, di pa rin naamin. Tapos sa dulo, ako nga po. Alam niyo po, hindi sana tayo mapaparusahan ng mabigat kung natuto ka lang umamin. Ayan. Ganun po ang relasyon natin sa Panginoon. Learn to recognize and learn to confess your sin. Ano sabi niya? Nung tinanong siya, anong pangalan mo? Sumagot siya, Jacob. Kailangan niyang mabuhay sa pangalang Jacob. Okay? Alam niyo po, pag tinanong ang pangalan mo, alam niyo ba ang ibig sabihin ng Jacob o ang ibig sabihin ng pangalan mo ay isang napakahalagang bagay sa pagkatao mo. Yung pangalan mo. Maaaring hindi yung pangalan mo first name, pero yung pangalawang pangalan, halimbawa, yung last name mo, anak kanino? Diba? Tapos kapag may ginawa kang pagkakamali, sino tatay mo? Sino nanay mo? Tama? Yun agad ang unang-unang tinatanong. Kanino ka anak? Yan. Pag halimbawa may ginawa kang kalokohan, tapos tinanong ka sa barangay, kanino ka anak? Sino tatay mo? Sino nanay mo? Pag nanuntok ka sa eskwelahan, patawag mo nanay mo. Patawag mo tatay mo, sabi ng principal. Ang kahihiyan ay wala sa anak. Nasa magulang. Tama po? Ano nangyari sa anak mo? Ayun, nakipagbugbugan. Anong dahilan? Ako, inagaw lang candy. Kasi, you have to live out on your name. Ang pangalan po ay napakahalaga. Kasi, magre-reflect sa iyong pagkatao kung ano ang iyong pangalan. Tama po? Ibig sabihin, yung Jacob, hindi yung Jacob ang kailangan ng Diyos. Ang tinanong ng Diyos, yung pamumuhay sa likod ng pangalang Jacob. Tama? Ibig sabihin, yung paraan ng kanyang pamumuhay ay tumugma sa kahulugan o reputasyon ng kanyang pangalan.
Hindi lang sa papel, sa birth certificate ang pangalan mo. Ang pangalan mo ay isinasabuhay sa sarili mo. Amen. Yan ang pagkatao mo, yung pangalan mo. Amen. Tama po? O mas malinaw na paliwanag. Pag binigyan ka ng pangalan, ibig sabihin, ito ang itatawag sa iyo palagi. Amen. Ito na ang iyong identity. Pag tinawag na Jacob, wala namang problema kung Jacob ang pangalan mo eh. Pero ano ba ang ibig sabihin ng pangalang Jacob? Okay? Pag ang pangalan mo, halimbawa, isinagawa sa totoong buhay, hindi lang, ibig sabihin, hindi lang sa papel, dapat yung pangalan mo, alam mo ang kahulugan. Alam niyo po ba kung anong kahulugan ng pangalan niyo? O, tingnan natin. Kung ang pangalan mo ay nangangahulugang, halimbawa, Jano, yung Marvin, mamaya malalaman mo kung ano ibig sabihin ng Marvin. Yung pangalan mo, may kahulugan yan eh. Alam niyo, sa panahon ngayon, maganda, meron talagang, bago ka magpangalan sa anak, inaalam mo kung anong kahulugan. Ano bang pangalan? Pag pinangalan ko'y Bella, ano ibig sabihin ng Bella? Pag pinangalan ko'y Paul, anong ibig sabihin ng Paul? Dapat alam mo ibig sabihin yan. Halimbawa, si Paul, tinawag, ang pangalan niya ay Faithful. Ang ibig sabihin pala ng Paul ay faithful. Halimbawa lang po ito. Ibig sabihin, hindi po pwede na Paul the faithful one, pero hindi siya tapat. Ibig sabihin, yung Paul na pangalan, hindi nagre-reflect sa kanyang pagkatao. Yun po yung ibig sabihin nun. Sa Biblia, tinawag ang pangalang Jacob. Ang ibig sabihin ng Jacob ay deceiver, manlilinlang, manloloko. Okay? Tingnan nyo po, unang bahagi pa lang, pak na si Jacob. Bakit? Nasa tiyan pa lang ng kanyang nanay, nakikipagtulakan na, nakikipagbarasuhan na sa kanyang kapatid. Ibig sabihin, Jacob the wrestler. Jacob the deceiver. Okay? Ibig sabihin, isinabuhay niya yung kanyang pangalan. Naalala niyo po yung pangalan ni Abram? Naging Abraham. Pagkatapos ng pagtatanong ng Diyos, anong pangalan mo, Jacob? Inamin ni Jacob na siya isang manlilinlang, manloloko. Anong nangyari sa kanya? Binalikan niyang lahat eh. Ibig sabihin, kapag tinawag ka ng Diyos sa bago mong pangalan, yung pangalang Abram, naging Abraham, na dating ama na wala namang anak dahil baog, naging ama ng maraming bansa. Tama? Nung pinalitan ng Diyos yung pangalan niya, ginawang Abraham para maging ama ng maraming bansa. Ibig sabihin, si Abraham, nabuhay siya, na pinangahawakan na siya ay tatay ng maraming bansa. Okay? Kasi yung kanyang pamumuhay ay sumasalamin sa kahulugan ng kanyang pangalan. Ano po ang ibig ko sabihin dito, mga kapatid? Halimbawa na lang yung pangalan ko. Alam niyo kung sinearch ko yung ibig sabihin ng Marvin. Alam ko namang wala kayo interest kung malaman niyo. Pero gusto ko lang pong halimbawaan. Search nyo mamaya pangalan ninyo. Anong kahulugan? Ang kahulugan ng Marvin ay galing sa salitang na galing sa mga Briton. Akala nyo Britannia. A royal blood. Akala nyo Siyempre, gagandahan ko na, pangalan ko yun. Hindi, totoo po yun. Galing po siya sa mga lahi noong Princess of Wales. Kay Princess Diana. Sa mga Briton. Ayan, tingnan nyo po, Ano ibig sabihin yan? Ang pangalang Marvin ay galing sa isang Old English na ang origin na pinanggalingan ay Marwine. Marwine. Hindi marijuana. Marwine. Okay? Yung salitang Mar ay galing sa salitang famous, renowned, kilala. Okay?
Yung wine naman is a friend, ang ibig sabihin. Ulitin ko po ha. Alam ko wala po kayong pakialam sa pangalan, ibig sabihin. Yung mar, galing sa salitang renowned o famous. Yung wine, friend. Ibig sabihin, famous friend. Talaga. Katukayo tayo ah. Ang meaning, sikat na kaibigan. Okay? O kilalang mabuting kaibigan. Yon sa ibang salin. Okay ba kapatid? So, pag sa Briton, ang ibig sabihin yan, ang pangalan natin hindi pangalang Marvin eh. Mervin. Ang pangalan. Mervin. Okay. Yan ang original niyan. Mervin. Ano naman, pastor? Ibig sabihin niyan, yung ibig sabihin niyan, matibay. Ayos ba kapatid? Matibay, malalim. Kung makipagkaibigan, malalim. Amen. Well. Parang ayaw mo. Ibig sabihin, ang overall meaning ng salitang pangalang Marvin, a trusted and well-known friend. Wow. One known for, at tinan mo, pakinggan mo mga kapatid ha. Marvin meaning loyal friend and mabuting kaibigan. Sa Tagalog, ang pangalang Marvin nangangahulugang isang taong kilala, hindi dahil sa katanyagan lang, kundi dahil sa pagiging mabuting kaibigan. Mapagkakatiwalaan at tapat. O delikado ka ngayon, kapatid. Delikado tayong dalawa. Dahil alam nila kung ano ibig sabihin ng pangalan natin. Ibig sabihin, kung alam namin ang kahulugan, kailangan alam din namin kung paano ito isa sa buhay. Aba, hindi nga, halimbawa, pangalan nga namin ay Marvin, mabuting kaibigan. Wala kaming kaibigan kahit isa. Aba, hindi namin na isa pamuhay yung aming pangalan. Pero dahil tayo anak na ng Diyos, alam mo bang binigyan tayo ng bagong pangalan? Amen. Ang pangalan mo ngayon, si Marvin na kaibigan na nagdadala ng impluwensya ni Kristo sa iba. Amen. Grabe. Palakpakan mo naman. Ibig sabihin, binigyan kami ng verse ni Lord, Kawikaan 17:17. Ang kaibigan ay nagmamahal sa lahat ng panahon at nagkakaroon ng tayo ng kapatid upang sa kagipitan ay tumulong. Kaya pala, hindi ka makahindi kapag may nahingi ng tulong. O kapatid, makinig ka. Hindi ka nahindi kapag may nahingi ng tulong. Wala kang ginawa kundi oo. O, di ba? Yung parang ang hirap-hirap sa yung tanggihan, ang isang bagay na alam mo sa ibang tao, maapektuhan sila. Ganun ka. Ganun ka nga ba? Diba? Yung bang parang ipapakain mo na lang sa sarili mong pamilya, para bang sandali, maapektuhan sila, hindi sila makakakain. Kaya, bigyan natin sila. Ayos ba, kapatid? So, ganun ang ibig sabihin ng salitang Marvin. Pero kung titingnan natin, ano bang pangalang Jacob? Jacob naman loloko. Naalala ko po tuloy, alam niyo po ba, pag pinangalang, hindi na yung Marvin ang mahalaga. Anong apelido mo? Marquez, galing sa pamilyang babaero. Pag ngayon ang pangalan mo, apelido, may karugtong Diskaya. Naku po, delikado ka. Ano mo si Diskaya? Hindi, totoo po yun. Kasi dala-dala mo talaga yung pangalan mo eh. Malaki ang epekto. Okay? So, anong ibig sabihin nito mga kapatid? Ginagamit ng Diyos ang pagsubok hindi para malaman kung ano pangalan ni Jacob. Gusto ng Diyos malaman ni Jacob kung sino ba talaga siya. Amen. Kaya ka dumadaan sa pagsubok, gusto ng Diyos malaman kung sino ka ba talaga. Amen. Kung ano ka ba talaga. At anong klaseng buhay ba meron ka talaga.
Ngayon, nang nalaman niyang Jacob ang pangalan, inamin ni Jacob, Lord, ako si Jacob na manloloko. Ako si Jacob na niloko ang sarili kong kapatid dahil sa kagustuhan ko na kunin ang basbas. Kasama ng niloko ko ay ang aking ama na nagpanggap akong si Esau at ganun din ang aking biyanan na tinakasan ko kahit sinabihan mo na akong paaalisin mo ko sa harang. Pero hindi ako nagtiwala. Alam niyo po, minsan mga kapatid, nagtatanong ang Diyos para maintindihan mo ano ba talaga ang ginawa mo. Okay? Ibig sabihin, ganun din sa atin. Ginagamit ng Diyos ang mga pagsubok para tayo tulungang maintindihan at maunawaan at maipahayag natin sa Diyos ang ating mga pagkakamali. Tingnan niyo po itong mga Israelites. Deuteronomy 8:2. Alalahanin ninyo. Sabihin niyo po, alalahanin. Bakit sinasabi ni Moises sa mga Israelita, matuto kayong alalahanin? Balikan mo kung paano kayo ginabayan ng Panginoon na inyong Diyos sa paglalakbay ninyo sa disyerto sa loob ng, imagine, 40 years. Okay? So, ginawa niya ito upang turuan kayong magpakumbaba at sinubok niya kayo upang malaman kung ano talaga ang nilalaman ng inyong puso, kung susundin ninyo ang kanyang mga utos o hindi. Sa panahong ito, mga kapatid, ginamit ng Diyos ang pagsubok para hubugin ang puso ng mga Israelita. Saan ka naman nakakita? Sa loob ng 40 years, hindi sila nagutom. Pero reklamo. Papatayin mo ba kami dito? Dinaladala mo pa kami? Di ba sabi nila kay Moises? Dinaladala mo pa kami dito inalis mo kami sa Ehipto, dadalhin mo kami dito, sinasabi mo lupang pangako, pero gugutumin mo naman kami. Kaya sabi ng Lord, magpapadala ako ng pagkain. Araw-araw, ako ang magbibigay ng makakain ninyo. Ano sabi ng Lord? Bibigyan ko kayo ng manna from heaven. Okay? Daily supply ng pugo. Daily supply ng pugo. Daily supply ng tubig. No. Kung may coastal doon, no, kapatid, na water station. Kumbaga doon, unlimited. Ang sabi ni Moises, ang sabi ng Diyos kay Moises, kausapin mo, pinukpok ang bato So, pag dumating, may lumalabas na tubig galing sa bato, ibig sabihin, hindi sila nauhaw at hindi sila nahirapan. Sa paglalakbay, habang sila naglalakbay sa 40 years, ano ginawa ng Lord? Paggabi, merong clouds of fire. Meron pong ulap na may nag-aapoy para sa kanilang paglalakad, nasunod sila. Parang sino ba yung cartoon character na yan? Si Olaf. Kilala niyo si Olaf ng Frozen, yung merong dito? So yun, mga kapatid, may ulap yun. Kasi bakit? Kasi kailangan niya ng snow para hindi siya matunaw. So ganun din ang mga Israelita. Ginabayan sila ng Diyos. Alam niyo po ba, dapat hindi 40 years to? Dapat 3 days lang yan Minsan, tumatagal talaga tayo kapag tayo nagre-reklamo sa Diyos. Kapag tayo mareklamo, tumatagal pa ang pagsubok. Okay? Bakit kaya inalaw ng Diyos ang 40 years? Kasi alam nyo, mga kapatid, gusto ng Diyos malaman kung ano talaga ang nilalaman ng ating puso. Kapag dumaan ba kayo sa mabibigat na pagsubok, nagutom kayo, nauhaw kayo, hindi kayo natulungan, susundin nyo pa rin kaya ang utos ko o hindi? Ang sabi ng Panginoon, kaya ka may pagsubok, tinatanong ka ng Diyos, susunod ka pa rin kaya? Kapag hindi ko na ibigay sa iyo ang mga kahilingan mo? Susunod ka pa kaya sa Diyos kapag ang dami mo nang nararanasan sa katawan mo? Susunod ka pa rin kaya sa Diyos kapag wala kang natatanggap sa Kanya na kahit na ano? Alam niyo po mga kapatid,
madalas ang motivation ng ating pagsunod ay ayon lang sa ating natatanggap. Ulit, makinig po kayo mga kapatid. Ang motivation natin sa pagsunod nakabase sa kung ano lang ang ating natatanggap. Dahil kapag wala na tayong natatanggap, hindi na tayo nasunod. Tama po? Ugali natin yon. Yun ang naturalesa natin. Kapag wala nang mapakinabang, iiwanan ka na. Yan ang problema sa mga pangalang Marvin. Hindi totoo po. Naranasan ko po yan eh. Alam niyo si Mrs. ko, lagi niya pinapaalala sa akin, nung araw, di ba? Hindi totoo po. Marami po na halos isakripisyo mo yung buhay, yung kakainin mo, kasama mo sila. Nung talagang nagkaroon sila ng magandang buhay, nalimutan ka na. Hindi ka nakilala. Yung lahat binigay mo, hindi po ako nagpaparinig sa kung sino man. Ang sinasabi ko po, totoo pong nangyayari yun sa buhay ng tao. Tama po? Nakaranas na po ba kayo? Na tinulungan mo, inalalayan mo, nung nagkapera, nung umasenso, nawala. Hindi mo na mautangan. Samantalang noon, nagdadrama-rama pa sa hapon. Pero nung nagkapera, nawala na. Tama po? Totoo po yan. Nangyayari sa atin yan. At hindi lang po kay Pastor Marvin. Ako po naging youth pastor. Ang dami ko hinawakang young people. Ngayon, maayos na ang buhay. Pag may problema, kilala ka. Pag may problema, kilala ka. Kapag wala na silang matakbuhan, Pastor, pakitulungan mo naman. Payuhan nyo nga po ako kung anong gagawin ko. Nung alam ko na, Pastor, bye-bye. Totoo po yun. Bye-bye. Nakaranas na po kayo ng ganyan. Tulungan nyo naman po ako. Nung natulungan, wala na. Nalaman mo, ayun. Sana napadpad. Hindi po, totoo po yun. Nangyayari po yan. So ang Diyos, hindi lang siya nagbibigay ng biyaya sa atin. Hindi lang laging biyaya ang gusto niyang ibigay sa atin. Gusto rin niya tayong turuan. Gusto niya rin tayong hubugin. Mga kapatid, hindi tayo mauhubog kung wala tayong testing. Ulit. Hindi lang ang Diyos mabiyaya, kundi ang Diyos din ay humuhubog. Ang Diyos din ay nagtatama. Kaya sabi ng Lord, gusto kong malaman kung ano talaga ang nilalaman ng mga puso nyo. Paano malalaman ang mga puso ng tao? Kapag dumating ang pagsubok, susunod kaya yan sa Diyos o hindi? Susunod ba siya sa Diyos? Sa utos? O hindi? O, dalawa ang testing. Ulit, ang testing para ka makapasa o babagsak ka. Kaya ka nagtetest, dalawa lang ang pwede mong maranasan. Kapag hindi ka nag-aral, pwera na lang kung mahusay kang tsumamba, nakaranas ka nang nakapasa sa exam, nakakatsamba. Amen? Meron yun eh. Di ba? Nakatsamba ka? Nakatsamba lang. Pero yung alam mong inaral mo, hinusayan mo, nakapasa ka, mataas ang grado mo. Bakit? Kasi nag-aral ka eh. Kasi sumunod ka eh. Sinunod mo yung utos ng nanay mo. Walang cellphone, aral muna. Walang TV, aral muna. Ang ginawa ng cellphone, ng TV, naglaro. Ano nangyari? Nag-exam, bagsak. Bakit? Hindi nag-aral. Ganon din sa buhay Kristiyano. Pag hindi ka nagbasa ng Bible, pag hindi ka nag-pray, hindi ka nag-church, ano nangyari? Pag dumating ang magbigat na pagsubok, bagsak. Bakit? Kasi ang inaalam ng Diyos, puso mo. Amen. Alam niyo po sa ating pagsamba, puso mo ang tinitignan ng Panginoon. Kasi bakit puso? Bakit puso? Kasi nandyan yung motibo. Motibo mo nandito. Ang ilang pagsubok, ang mga pagsubok na ating pinagdadaanan ay paghahanda bago ang pangako.
Hindi ka bibigyan ng pangako sa simula, laging nasa dulo. Okay? So ano ang tugon ng ating puso kapag tayo dumadaan ng pagsubok? Isipin niyo po 40 taon. 40 years silang dumaan sa pagsubok. 40 years nakita ng Diyos. Sana hindi nga tatagal ng ganyang katagal kung natuto lang kayong sumunod. Totoo po bang natagal ang problema kasi matigas ang ulo natin? Ulit. Kaya natagal ang problema kasi matigas ang ulo natin. Hindi tayo marunong sumunod sa utos. Dalawa lang yan. Kung marunong kang sumunod, makukuha mo agad ang pangako. Pero pag ikaw ay matigas ang ulo, natagal ang pangako. Sabi mo sa katabi mo, gusto mo ba ng pangako dumating agad? Anong sikreto? Sumunod. Ulit po. Sumunod. Okay. So, amen. Kaya nga, kapag dumadaan tayo sa mga pagsubok, ang tanong ng Panginoon ngayon, sa panahon ng mga pagsubok, anong ginagawa natin? Tumatakas ba tayo sa Diyos? O kapag may pagsubok, Lord, sa'yo agad ako lalapit? Oh. Di ba? Pero kadalasan, kapag may mabigat tayong problema, ang ating nagiging solusyon, lumayo sa Panginoon. Amen? Amen? Kapag may pagsubok, ano ginagawa natin? Iniiwasan mo ba ang Diyos o hinahanap mo ang Diyos? Okay. Pero madalas nating kinababagsakan, kapag may problema tayo, nalayo tayo sa Diyos at hindi natin nilalapitan ng Diyos. Okay. Sa halip, saan tayo tumatakbo? Ito po ang mga tinatakbuhan natin. Sabi ng survey, ayan nag-survey po kami ng 100 katao. At ang lumabas po sa survey, na madalas tinatakbuhan ng mga Kristiyano kapag siya'y dumadaan sa mabibigat na mga pagsubok ay una, ala. Survey says, ala. Top 1. Ano ang mga madalas tinatakbuhan ng mga Kristiyano kapag siya'y dumadaan sa mga pagsubok, pagbigay ng isa pa, bukod sa ala? Kapitbahay. Magbigay pa ng ilan. Alam niyo po kung bakit tayo ang tinatanong? Kasi totoo tayo eh. Saan tayo lumalapit? Alam niyo po ang pinakamabigat dito? Bukod sa bisyo, yung sinasabing salitang Diyos-Diyosan. Alam niyo po yung Diyos-Diyosan? Yung mga Diyos-Diyosang mga inuuna natin higit sa Panginoon. Yan ang tawag natin sa Diyos-Diyosan. Trabaho. Relasyon. Ano pa? Alak. Sama na yan. Pagsisinungaling. Pagrereklamo. O pagpapaawa sa iyong sarili. Yan. Yan ang madalas nating takbuhan sa panahon ng ating mga dinadaan ng pagsubok. Madalas nating isipin, kapag tayo dumadaan sa pagsubok, sanay na sanay po natin gamitin ito. Gumanito po kayo. Yung naghahanap ka ng matuturo at masisisi, kung bakit mo pinagdadaanan ang mga pagsubok na ito. Sige po, gumanito po kayo. Sino ang dahilan kung bakit ako nahihirapan ngayon? Hindi mo nakita yung tatlo sa likod mo, sa'yo nakaturo. Tama po? O gumanito kayo. Yung tatlong daliri mo, sa'yo nakatapat. Walang ibang sisisihin kundi ikaw. Tama po. So ano sabi ng Panginoon?
Huwag mong isipin na kapag dumadaan ka sa mga pagsubok, ay yung ibang tao ang may kasalanan. Kung bakit ka nandyan sa pagsubok na yan, ay dahil din sa iyo. Kaya huwag tayong mang-away ng iba kapag ikaw ay nasa pagsubok. Bakit? Alamin mo kung sino ang talagang dahilan kung bakit ka nandyan sa pagsubok na yan. Ang pinakamatindi nating kaaway, hindi si Satanas, kundi ang iyong sarili. Ulitin ko po, huwag sisihin si Satanas. Alam niyo ba, kawawa din si Satanas eh. Ito, kaaway to, kaya ganito, kaaway to, bakit ganito? Hindi. Huwag nating sisihin si Satanas dahil si Satanas, kikilos lang yan kapag pinahintulutan mo. Oh. Pag pinahintulutan mo si Satanas, ano sasabihin mo? Satan, sige na, okay lang yan. Mag-iisip ka ng masama. Okay lang yan. Sige. Saka lang siya nabibigyan ng pahintulot. Pero ang nagbigay ng pahintulot para siya ay kumilo sa buhay mo, walang iba kundi tayo. Diba? Again, your biggest enemy is yourself. Okay? At dahil sarili mo, kaaway mo, sisihin mo kung bakit ganyan ang nangyari sa iyo. Kaya sabihin mo, ikaw kasi, ituro mo lahat. Ikaw kasi. Wala tayong ibang sisisihin kundi ang sarili natin. Alam niyo po, ang biyaya ng Diyos, nararanasan natin. Kailan? Kailan mo nararanasan ang biyaya ng Diyos? Sa panahon ng iyong pag-amin. Hanggat hindi ka umaamin, hindi ka matutulungan ng Diyos. Hanggat hindi mo naiintindihan na ikaw ang may problema, hindi ka matutulungan ng Diyos. Ang gobyerno parang ganyan din. Huwag mong sisihin ang gobyerno. Sisihin mo ang sarili mo. Huwag mong sisihin si BBM. Huwag mong sisihin si Duterte. Bakit? Talaga namang may diferensya. Eh, binoto natin eh. Tama? At dahil na pangiti-ngiti lang tayo, kagat ka na agad, boto ka na agad. Eh kahit po sinong umupong presidente, kung tayong lahat ay walang gagawin sa buhay natin, walang mangyayari sa buhay natin. Tama po? Kung di ka magtatrabaho ng mabuti, kung hindi ka magpapakasipag, wala kang kakainin. Alam nga namang sisihin mo na pumunta ka doon sa may luneta at mag-isa ka doon magsisisigaw. Kasalanan mo kung bakit kami nagutom. Bakit? Imbis na sigaw ka ng sigaw doon, sana naghanap buhay kang mabuti. Tama po? Saka papasok ang biyaya ng Diyos kapag naintindihan mo, Lord, ako palang dapat maunang mabago bago ang iba. Ang mga Pilipino, yun ang nalilimutan. Na dapat tayo mga Pilipino ang unang binago bago tayo mabago ng Diyos bilang isang bansa. Ikaw muna, bago labas. Kaya nga po mahirap lumabas kapag sarili mo, hindi mo na ayos. Sabi mo sa katabi mo, ikaw kasi. Sabi niyo po, ikaw kasi. Again, nangyayari ang biyaya sa panahon ng ating pag-amin. Amen. Nangyayari ang walang katapusang biyaya sa panahon ng pagsasabi sa Diyos, ako po ang may diferensya. Ako po talaga. Tama? Kaya sabi ng Panginoon,
Ngunit kung ipinagtatapat natin sa Diyos ang ating mga kasalanan, maaasahan nating patatawarin niya ang ating mga kasalanan at lilinisin tayo sa lahat ng uri ng kasamaan dahil matuwid siya. If you confess. May salitang ngunit. Pero pag pinuntahan mo yung 1 John 1:8, tingnan niyo po yung sinabi sa 1:8. Kung sinasabi nating wala tayong kasalanan, dinadaya natin ang ating mga sarili. Bakit? Kasi wala sa atin ang katotohanan. Tinanong ka, hindi ako ha? Kaya hindi ka nga aamin, hindi ka magtatapat kung alam mo sa sarili mo na hindi ikaw ang nagkamali. Ulit, hindi ka aamin kung hindi mo naintindihan na ikaw ang may sala. Kaya ka naamin kasi alam mong ikaw ang may kasalanan. Si Jacob, nang tanungin ng Diyos ano pangalan mo, pagkatapos tanungin ng Diyos anong pangalan ni Jacob, pinalitan ng Diyos ang pangalan ni Jacob. Mula sa araw na ito, Jacob, ang pangalan mo na ngayon ay Israel. Tama? Anong ibig sabihin ng Israel? Bayan ng Diyos na tinubos. Pinagtagumpay ng Panginoon. At sabi nga po, yan Israel ang pinakamamahal ng ating Panginoon. Love by God. Ang palad na pangalan Israel eh. Kaya yung Edlan Israel, hindi yun nagkataon. Dadating yung puntong ngiti pa lang, nararamdaman niya na yung pagmamahal ng Panginoon. Yung pagngiti pa lang, nararamdaman. Ibig sabihin, nagre-reflect yun sa bata. Always remember, Israel ang pangalan mo, you are loved by God, you are victorious. Magre-reflect yun. Kung yung Jacob ang pangalan ko, isang batang manlilinlang, manloloko. Sabi ng Lord, hindi na gano'n ang pangalan mo. Binago na ng pangalan mo. Yung Marvin Marquez na galing sa lahi ng babaero, pinalitan na ng Diyos ng pangalan mo. Isang lingkod ng Diyos na tapat at sumusunod sa Panginoon. Marvin kasi kaya yan, yung pangalpalakpakan. Di ba mga kapatid? Bago tayo matapos, yung mga makasalanang hilig natin, yung mga kasalanang gusto nating ginagawa, tulad ng pagsisinungaling, pagrereklamo, bisyo, pag-ibig sa sanlibutan, kawalan ng tiwala sa Diyos. Alam niyo po, lahat ng ito paalala ng Panginoon sa atin na kung dumadaan man tayo at tumatakbo tayo sa mga pagsubok, kapag dumadaan tayo, tumatakbo tayo sa mga ganitong klaseng takbuhan, ibig sabihin ng Panginoon, may itinuturo siya sa iyo. Lord, ngayon alam ko na, patutugin na natin. Lord, ngayon alam ko na kapag may dumadaan pala ako sa mabigat na pagsubok, kailangan ang tatakbuhan ko ay ikaw. Aaminin ko agad sa iyo, Lord, na ako ang mali. Ako ang nagkasala. Hindi po ako gagawa ng isang bagay na alam kong ikahahaba pa ng aking mga pagdurusa. Mga kapatid, balik mo. Pastora, balik mo. Nawala eh. Yan. Dito. Sige. Paki-current slide. Yan. Sabi ng Lord, kung ipinagtatapat natin sa Diyos, kung magtatapat lang ako sa Diyos, kung aamin lang ako sa Diyos, kung magsasabi lang sana ako sa Diyos,
Kung magbibigay lang ako ng totoo sa Diyos, ng tapat at walang pag-aalinlangan, patatawarin ako ng Diyos at lilinisin ako agad ng Diyos sa lahat ng aking kasalanan. Kung magtatapat lang ako, kung aamin lang ako, kung magsasabi na ako habang maaga, maaasahan mo ang Diyos. Maaasahan mo ang Diyos. Maaasahan mo ang Diyos. Patatawarin ka niya sa iyong kasalanan at lilinisin niya tayo sa lahat ng ating nagawang kasamaan. Ngayong umaga, mga kapatid, huwag tayong maglihim sa Diyos. Lord, wala pa naman ako nararanasan Mapalad ka, wala pa. Kaya ngayon pa lang, tinatanong na ng Panginoon sa buhay mo, anong pangalan mo? Lord, ako po, si Marvin, na isang anak mong makasalanan. Anong pangalan mo? Yan ang tanong ni Lord ngayon sa'yo. Alam ng Diyos ang pangalan mo, pero gusto ng Diyos malaman ano ang mga pinagdadaanan mo. Gusto ng Lord na matulungan tayo. Gusto ng Lord na magabayan tayo. Tayo ba ay mga Kristiyanong nakikipaglaban sa Diyos na mas pinangahawakan ng sarili nating kalayaan at pagtitiwala sa sarili sa halip na isuko ang lahat sa Kanya? Kapatid, kung matututo lang tayo magtapat, maaasahan natin ng Diyos, papatawarin ka tayo at lilinisin niya tayo. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, batid mo at nakikita mo ang aming buhay. Walang maililihim sa iyo. Tulungan mo kami, Lord, na kung meron mang pinaka-nararapat na gawin namin, ay matutunang umamin sa aming mga pagkakamali. Matutunan namin, Lord, na sa gitna ng mga pinagdadaanan namin mga problema, pagsubok, hindi ibang tao, ibang bagay ang aming pupuntahan, kundi ikaw na muna, Panginoon. Tulungan mo kami na mag-isip, aminin, tanggapin, at harapin ang lahat ng aming mga pagkakamali. Salamat po, O Diyos, dahil ang mga problema pala ay kinakailangan naming maintindihan para matutunan naming ilapit sa iyo at maging aral ang lahat ng ito sa aming mga buhay. Tulungan mo kami, Panginoon, na sa umagang ito, sama-sama naming makita na ikaw, O Diyos, ang tunay naming sandigan. Ikaw ang Diyos na aming tunay na maaasahan sa gitna ng aming mga pinagdadaanang pagsubok. Tulungan mo kami, Panginoon. Samahan mo kami, Panginoon. Gabayan mo kami, Panginoon. At patuloy ng bawat salita mo, O Diyos, ay patuloy na maranasan namin ng buong buo sa aming buhay. Tulungan mo kami, aming banal na Espiritu. Selyuhan niyo po ang bawat salita mo, O Diyos, na aming natutunan sa umaga pong ito. Muli, Panginoon, tapat namin at bukas sa aming pusong inaamin ang lahat ng aming pagkakamali ng may pagpapakababa. Salamat, O Diyos, dahil sa mga pagsubok na ito, natutunan namin ibaba ang aming sarili, hindi ang aming pride, hindi ang aming mga pagdududa, hindi ang aming pag-aalinlangan, kundi binababa mo kami, Panginoon, para matuto kaming lumapit sa iyo. Dahil isa sa mga dahilan kung ba't di kami makalapit sa iyo ay ang salitang pride. Lagi naming iniisip na kaya namin, na magagawa namin, na may lakas kami, pero sa totoo lang, Lord,
hindi na namin kaya. Kaya Lord, sa umagang ito, sa iyo namin isinusuko ang lahat. Tulungan mo po kami. Gaya ng iyong sinabi, kung matututunan lang namin ipagtapat ang lahat ng aming mga nagawang kasalanan sa iyo, Panginoon. Kung matututunan lang namin mag-umamin sa aming mga pagkakamali, meron kaming Diyos na tunay na maaasahan, na laging nandyan para kami patawarin, para kami linisin. Salamat, Panginoon. At gaya ng sinabi mo sa dulo, Lord, kung matututunan namin ipagtapat ang lahat ng aming pagkakamali, kaya mo kaming baguhin. Kaya mo kaming gawing matuwid ayon sa iyong biyaya. Salamat, Lord, sa katotohanan ito. Sa pangalan ni Kristo Jesus, yan po ang aming panalangin. Amen. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Sige po, purihin ng Panginoon. Tayo po'y dadako sa ating pagbabalik ng ating mga kaloob at ikaw.